Kumusta na kayo mga bata? Ako si Teacher Lai, ang inyong guro sa Filipino 5. Ang aralin natin ngayong araw ay ang ikatlo at ikaapat na linggo ng ikatlong markahan. Layunin, nababasa at nasasagot ang mga katanungan sa maikling kwento. Nakabubuo ng mga katanungan matapos mapakinggan ang maikling kwento. Nasusuri ang mga tauhan, tagpuan, at pangyayari sa kwentong binasa. At nakasusulat ng maikling talata. Natin. Tukuyin ang pang-abay sa pangungusap. Isulat ang letra ng tamang sagot sa iyong sagutang papel. Ang una, ang mga bata ay masiglang naglalaro ng tumbang preso sa bakanting lote. Ang pagpapilian, A. Masiglang, B. Naglalaro, C. Tumbang preso, D. Mga bata. Ang sagot ay A. Masiglang. Pangalawang pangungusap, madilim na nang umuwi si Mary galing sa eskwelahan. Ang mga pagpipilian ay A. Madilim, B. Si Mary, C. Umuwi, D. Eskwelahan. Ang tamang sagot ay A. Madilim. Ikatlo, masayang ikinuwento ni Ana ang kanyang mga naging karanasan. A. Karanasan, B. Masayang, C. Ikinuwento, D. Kanyang. Ang tamang sagot ay D. Masayang. Ikaapat, tahimik naman akong nakinig sa kanyang kwento. A. Nakinig, B. Tahimik, C. Kwento, D. Naman. Ang tamang sagot ay B. Tahimik. Ang ikalima, magaling sumayaw ng tinikling si Maria. A. Sumayaw, B. Tinikling, C. Magaling, D. Maria. Ang tamang sagot ay C. Magaling. Tayo ay magbabasa ng isang maikling kwento. Ang pamagat nito ay ang alibughang anak na hinalaw mula sa Lucas chapter 15 verses 11 hanggang 32. Isang mayamang ama ang may dalawang anak. Ang bunsong anak ay nagsabi sa ama ng ganito, "Ama, ibigay mo na sa akin ang aking mana." Hinati ng ama ang kanyang kabuhayan at ibinigay ang kalahati sa bunsong anak. Wala siyang magawa sa matigas ang ulo na anak. Nang makuha ng bunso ang kanyang mana, naglayas siya at nagpunta sa malayong lugar. Noon ay ginasta ng walang habas sa rangya at luho ang kanyang mana. Nang maubos ang kanyang minana, nagkaroon ng tagirap sa pinuntahang lugar. Ang bunsong anak ay namasukan bilang tagapakain ng mga baboy. Naranasan ang lahat ng hirap. Kung minsan, ang tirang pagkain ng baboy ang kinakain niya. Para siyang pulubi, gusgusin ang damit at walang sapin sa paa. Naalala niya na sa bahay ng kanyang ama masasarap ang kinakain ng mga alipin. Nagpasya siya na bumalik sa kanyang ama. Humingi siya ng tawad. "Ako'y di na karapat-dapat bilang iyong anak. Ama, gawin mo na lang po ako bilang isa sa mga alipin." Subalit, inutusan ng ama ang kanyang mga tagapamahala. "Kumuha ng magandang damit at bihisa ng aking anak. Lagyan ng singsing ang kanyang daliri. Suotan ng sandalyas ang kanyang mga paa. Katayin ang pinakamalusog na batang baka. Ipagdiwang natin ang pagdating ng aking anak." Nang dumating ang panganay na anak mula sa bukid, nagtaka siya sa ginawang paghahanda. Ang sabi niya sa kanyang ama, "Ako ama ay hindi sumuway sa mga utos mo. Sa lahat ng pagkakataon pinagsilbihan kita. Kapag nagdiriwang ako at mga kaibigan ko, kambing lang ang ipinakakatay mo.
Ngayon na dumating ang anak na naging swail sa iyo, nagwaldas ng iyong mga ipinamana, ipinaghanda mo pa siya ng marangya. Nagpaliwanag ang ama. Ipinagdiriwang natin ang pagdating ng iyong kapatid dahil namatay na siya at muli pang nabuhay. Nawala na siya ngunit ngayoy muling nagbalik. Nararapat lang na tayo ay magsaya at maghanda. Okay, isulat sa sagutang papel ang letra ng tamang sagot base doon sa maikling kwento. Ilan ang mga anak sa kwento? 2 anak, 4 na anak, 6 na anak, 8 anak. Ang sagot ay 2 anak. A. Sino sa mga anak ang humingi ng kanyang mana? Panganay na anak, bunsong anak, ikatlong anak, ikaapat na anak. Okay, ang sagot ay B, bunsong anak. Bakit siya bumalik sa kanyang ama? A. Sapagkat naranasan niya ang lahat ng hirap matapos niyang gastahin ang lahat ng mana na ibinigay ng kanyang ama. B. May naramdaman siyang masakit. C. Sabik na siyang makita ang ama. At D. Hingi siya ulit ng mana. At ang tamang sagot ay A. Pang-apat, alin sa mga sumusunod na katangian ang naglalarawan sa bunsong anak? A. Matino, B. Tuso, C. Suwail, D. Pasaway. Tamang sagot ay C. Suwail. Kalima, ano ang magandang aral ang natutunan natin sa kwento? A. Huwag nating husgahan agad ang ating kapwa-tao. B. Maging masinop sa lahat ng bagay. C. Maging bukas palad tayong magpatawad sa ating kapwa gaya ng pagmamahal sa atin ng ating Panginoon. D. Lahat ng nabanggit. Ang tamang sagot ay D. Lahat ng nabanggit. Ilapat natin. Makinig ng mabuti sa babasahing kwento. Sumulat ng 5 katanungan sa kwentong napakinggan. Pamagat ng kwentong ating babasahin ay ang diwata ng karagatan. Sa isang nayon, ang mga tao ay masaya at masaganang namumuhay. Mapagpala ang kalikasan sa kanila. Ang pangunahing hanapbuhay nila ay ang pangingisda. Sagana sa maraming isda ang karagatan. May isang diwatang nagbabantay at nag-aalaga sa mga isda at ito'y nalalaman ng mga taga-nayon. Ngunit may mga taong sakim. Ibig nilang makahuli ng maraming isda upang magkamal ng maraming salapi. Gumamit sila ng dinamita, kaya't labis na napinsala ang mga isda, pati ang maliliit ay namatay. Nagalit ang diwata sa kasakiman ng mga tao, kaya't mula noon ay wala nang mahuli kahit ni isang isda ang mga tao. Naghirap at nagutom ang mga tao at naging pangit na rin ang karagatan na dati sakdal ganda. Nagpulong ang mga taga-nayon at napagpasyahan nilang humingi ng tawad sa diwatang nangangalaga ng karagatan. Nakiusap din silang ibalik na ang dating ganda ng karagatan at gayon din ang mga isda. Nangako sila na hindi nagagamit ng anumang makasisira sa kalikasan. Mula nang sila'y humingi ng tawad sa diwata, ay bumalik na ang ganda ng karagatan at muling dumami ang mga isda, na naganang muli ang kabuhayan ng mga tao. Galing sa kwento, gagawa kayo ng 5 katanungan. So, ito yung halimbawang katanungan. Una, ano ang hanapbuhay ng mga tao sa nayon? Ikalawang katanungan, sino ang nagbabantay at tagapangalaga ng mga isda?
Ano ang ugali ng mga taga-nayon? Anong ginawa ng diwata sa mga tao? At ang panghuli, ano ang napagpasyahan ng mga taga-nayon? Suriin natin. Basahin at unawain ang kwento. Ang babasahin nating kwento, ang pamagat ay ang alkansya ni Boyet. Mahirap lamang ang pamilya ni Boyet. Ang ama niyang si Mang Delfin ay isang magsasaka. Subalit walang sariling lupa. Inuupahan lamang nito ang tinatamnang palayan. Ang ina naman niyang si Aling Pasing ay simpleng may bahay lamang. 10 taon na si Boyet. Siya ang panganay sa kanilang 4 na magkakapatid. Sa pasukan ay nasa ika-4 na baitang na siya. Kapag ganitong bakasyon ay sinasamantala ni Boyet ang pagkakataon. Gumagawa siya ng alkansyang kawayan. Panahon ng mamunga ang bungang kahoy sa kanilang bakuran. Dahil maluwag ang kanilang bakuran, ay maraming punong namumunga. Pinipitas nila ng kanyang ina ang mga bunga at itinitinda iyon sa palengke. Mabili ang kanilang mga tindang prutas. Kapag nakaubos sila ng paninda, ay agad siyang binibigyan ng pera ng kanyang ina. Salamat po, inay. Mayroon na naman akong panghulog sa aking alkansya. Masayang sabi ni Boyet. Hayaan mo, anak, bago siguro maubos ang mga bunga ng ating mga puno, ay mapupuno na ang alkansya mo, sabi ng kanyang inay. Napuno nga ang alkansya ni Boyet. Masipag kasi siyang mag-ipon. Nang malapit na ang pasukan, ay nagkaroon ng malakas na bagyo at nasira ang mga tanim na palay ng tatay ni Boyet. Kakaunti lang ang kanilang inani. Ang kanyang tatay. Nag-alala naman ang nanay ni Boyet. Malapit na ang pasukan at nawala ang inaasahan nilang panggagalingan ng pera. Baka hindi ka makapag-aral ngayong taong ito, anak, malungkot na sabi ng kanyang ina. Nasira ang mga pananim natin dahil sa bagyo at may utang pa tayo. Makapag-aral po ako, inay. Puno na po ang alkansya ko. Ito ang gagamitin ko sa aking pag-aaral, nakangiting sabi ni Boyet. Nakapag-aral si Boyet ng pasukang yon. Salamat at naisipan niyang mag-impok para sa darating na pangangailangan. Suriin ang mga elemento ng kwento, punan ng tamang sagot. Ito yung mga elemento ng kwento at mga halimbawang kasagutan. Ang pamagat ng ating binasa ay ang alkansya ni Boyet. Tauhan, Boyet, Mang Delfin at Aling Pasing. Tagpuan sa kanilang tahanan. Pangyayari, nagkaroon ng malakas na bagyo. Simula, mahirap lamang ang pamilya ni Boyet. Ang gitna, napuno nga ang alkansya ni Boyet, masipag kasi siyang mag-ipon. At ang wakas, nakapag-aral si Boyet ng pasukang yon. Salamat at naisipan niyang mag-impok para sa darating na pangangailangan. Tandaan, ang salaysay ay isang paglalahad ng pagkakasunod ng mga pangyayari na maaaring gawa-gawa lamang o di kaya ay nakabase sa totoong buhay. Bukod rito, may simula, gitna at wakas ito. May iba't ibang uri gaya ng maikling kwento, anekdota, alamat, talambuhay, nobela, journal at iba pa. Ang maikling kwento ay isang anyo ng panitikan na may layuning magsalaysay ng mga pangyayari sa buhay ng pangunahing tauhan. Nag-iiwan ito ng kakintalan sa isip ng mambabasa. Mga elemento ng maikling kwento. Tauhan. Mahalagang elemento ng maikling kwento sapagkat sa kanila nakasalalay ang organisado na malinaw na pagbabahagi o paglalahad ng akda. Tagpuan. Tumutukoy sa lugar at panahon kung paano inilahad ng maiakda ang kanyang kwento.
panghay o pangyayari. Tumutukoy ito sa pagkakasunod-sunod ng pangyayari. Ito ay may simula, gitna, at wakas. Simula. Kabilang dito ang tauhan, tagpuan, at suliranin. Sa mga tauhan nalalaman kung sino-sino ang magsisiganap sa kwento at kung ano ang papel na gagampanan ng bawat isa. Gitna, binubuo ito ng saglit na kasiglahan, tunggalian, at kasukdulan. Ang saglit na kasiglahan ang naglalahad ng panandaliang pagtatagpo ng mga tauhan. At ang wakas, binubuo ito ng kakalasan at katapusan. Ang kakalasan ang bahaging nagpapakita ng unti-unting pagbaba ng takbo ng kwento mula sa maigting na pangyayari sa kasukdulan. At ang katapusan, ang bahaging kababasahan ng magiging solusyon ng kwento, maaaring masaya o malungkot, pagkatalo o pagkapanalo. Ayan, so mayroon tayong isang laro, 4 picks, 1 praise. Ang gagawin nyo lang, huhulaan nyo kung ano ang praise or ano ang parirala na napapaloob sa 4 na larawan na ito. Maglagay tayo ng mga clue ng mga letra. Ang mga letrang ito ay G, K, E, L, O. O ano kaya na bang hulaan? Okay, ang parirala ay ito ay maikling kwento. Para sa tayain natin, basahin at unawaing mabuti ang sanaysay. Bumuo ng mga katanungan tungkol dito. Ang pamagat ng sanaysay na ating babasahin ay ang kahalagahan ng edukasyon. Ang pagkakaroon ng isang mataas at matibay na edukasyon ay isang saligan upang mabago ang takbo ng isang lipunan tungo sa pagkakaroon ng isang masaganang ekonomiya. Mataas na edukasyon na hindi lamang binubuhay ng mga aklat o mga bagay na natutunan sa ating mga university at paaralan. Bagaman, kasama ito sa mga pangunahing elemento upang magkaroon ng sapat na edukasyon. Ang praktikal na edukasyon na nakabase sa ating araw-araw na pamumuhay ang siya pa ring dapat na piliting maabot. Matibay ang isang edukasyon kung ito ay pinagsamang katalinuhan, bunga ng mga formal na pag-aaral tungkol sa mathematics, science, English at mga bagay na tungkol naman sa buhay at kung paano mabuhay ng maayos. Pamantayan sa pagmamarka, kriteria at nakalaang puntos. Sa bawat katanungan, may wastong gamit ng wika, baybay at bantas. May kaugnayan sa paksa ang mga pangungusap. Angkop at buo ang ideya sa pagkakasulat ng pangungusap na may kabuuang score na 15. Salikhain natin, sumulat ng maikling talata tungkol sa pag-iingat ng iyong pamilya sa panahon ng COVID-19. Humingi ng tulong sa magulang upang kayo ay magabayan sa gagawing talata. Maraming salamat mga bata. Sana may natutunan kayo sa ating aralin ngayong araw. Akong muli si Teacher Laylin. Maraming salamat. Paalam mga bata.